Ang utang po natin ngayon, 18 trilyon na po. Totoo po yun. Talagang tinig ako sa lalamunan nilang lahat. Hindi po pwedeng hindi natin ilaban ang kapakanan ng bayan. Tingnan po ninyo ngayon ang nangyari sa ating bansa. Nagkakagyera na po sa ibang panig ng daigdig. Dito sa bansang Korea, alam po ninyo, isang araw lang po ako, nagtanong-tanong ako eh. Alam po nila kung paano nila gagampanan ang tungkulin nila sa mamamayan nila. Hindi sila apektado sa supply ng langis. Hindi. Isang araw lang pero nakapag-adjust silang lahat. Alam po ninyo kung magkano na ang diesel sa ating bansa. Alam po ninyong lahat. 120 to na. Baka bukas 130 na yun. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Kung magkano ang gasolina, alam po ninyo, hindi ko nasasabihin sa inyo. Wala silang plano. Nangyari ang problema nito sa harap pa naman ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya po lalo tayong nahihirapan. Hirap na hirap po tayo ngayon. Ang utang po natin ngayon, 18 trilyon na po. Hindi pa natatapos ang kanilang administration. 18 trilyon na po. Ganyan kalaki ang utang natin. Tapos ngayon medyo nagkakagulo pa yung ilan nating mga kababayan na driver dahil nga dun sa pinangakong subsidy, fuel subsidy ng pamahalaan. Para ang nangyayari hindi lahat ay mabibigyan o nabibigyan. Unfair naman dun sa iba na hindi mabibigyan. Naubos na kasi ata dun sa mga maleta na pinamahagi. kaya yung iba hindi na mabigyan ng ayuda na kailangan nila sa panahong ito Kaya pagpasok ng 2028 mga kababayan at nanalo itong si Vice President Sara Duterte, siguradong marami ang mananagot sa mga nagsamantala sa ating bayan, sa pondo ng ating bayan. Malalaman natin kung sino talaga ang mastermind sa nangyaring nakawan nga po, malawakang nakawan. Dahil sa panahon ngayon ay tila mukhang mahirap ang matuntun talaga kung sino yung mastermind. Dahil yung mga ahensya na inaasahan natin na mag-iimbestiga, nababanggit din, nasasama din yung kanilang mga pangalan doon sa mga isiniwalat ng 18 Marines na matatapang nating mga sundalo. Kaya mukhang mahirap pang ma-resolve mahirap pang matuntun talaga kung sino yung mastermind. Kahit na naririnig natin na sinasabi na nung ilan na kung sino yung mastermind hindi pa talaga mapanagot dahil nga hindi nagkakaroon ng matinong investigasyon. Sabi nga nung ilan nagkakaroon ng cover up, pagtatakip sa mga dapat ipatawag, hindi naman pinapatawag. Panoorin natin mga kababayan yung naging pahayag nitong si Congressman Toby Chanco patungkol yan sa impeachment kay Vice President Sara Duterte at sa mga kasamahan niya na di umano ay takot na maupo itong si Vice President Sara dahil alam niya umano na hindi maaareglo itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Ito panoorin po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Ito yung mga kasamahan ko sa Congress. Aminin natin na yung iba dyan, takot sila na maupo si Sara kasi mananagot sila. Ngayon, hindi pa sila nananagot Diba? Aminin natin yan. Diba yung 18 Marines? O yung 18 Marines. Diba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, di nagalit yung mga congressman, tinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot sila patawag yung 18 Marines? Diba? Ba't kaya hindi sila imbitahan sa Wadcom? Sabihin na, dito nyo patunayan yung mga sinasabi nyo. At walang ganun ngayon Hindi nila kayang harapin yung 18 Marines. Alam nila na pwede silang ituro ng harap-harapan ng 18 Marines. Dahil patatapang yan Hindi nila kayang sindakin yan kahit nasa loob ng Congress yan malamang. Hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi ng 18 Marines ay totoo. Hindi ko sinasabing may sinasabi silang hindi totoo. Pero bakit hindi nila pinapatawag? Diba? At alam ko, merong mga totoo doon. Yun. Yung iba, medyo ayan na. Pinumpirma na nitong si Kong Toby na may mga totoo. So, ibig sabihin, dapat talagang imbestigahan yun. At
ng magkaalaman na. Lumalabas tuloy ngayon na talagang merong humaharang para maimbestigahan yung 18 Marines. Ito nga, nanggaling na dito sa isang congressman din at na nakakaalam ng mga kalakaran niya sa Congress na merong totoo dun sa mga sinasabi ng 18 Marines o baka nga lahat ay totoo. Hindi ko sure kung totoo, pero alam ko may mga totoo doon. So, ay pag ano na, sa tamang panahon. Sa tamang panahon. No, first of all, gusto kong sabi ko nga yung iba doon, totoo. Merong mga naka-ano doon na hindi pa ako convinced na totoo yun. Diba? Merong mga statements doon na hindi ako convinced. Kita niyo mga kababayan, sabi niya, yung iba doon totoo. Tapos yung iba, hindi pa siya kumbinsido na totoo. Pero wala siyang sinabi na meron doon sa mga statement ng 18 Marines na hindi totoo. Kita niyo? Na totoo. So, busy lang ngayon. Inaano ko lang kung alin yung alam kong totoo. Tapos sineseparate ko yung mga nahandon na sa tingin hindi ako kumbinsido na totoo, tapos siya kapag-aralan during the break. Ngayon, hindi ko alam kung sino nasa likod eh. Ganun nga eh. Because sa akin, hindi ko tinitignan kung sino yung nasa likod eh. Yun. Sa akin, kung ano yung totoo, totoo yan kahit sino nasa likod. Kung hindi totoo, hindi yan totoo kahit sino nasa likod. Di ba? Issue, hindi na issue yun eh, kung totoo talaga. Yung kung sino man, kahit sino pang Poncio Pilato ang nasa likod ng 18 Marines na yun, ang importante nun kung totoo ba o hindi yung sinasabi nila. Para sa akin, ganun lang kasimple. Yun. Ano yung kay... Ay, sorry. Sanay kasi ako sa tawagin Sek Puno eh. Kasi... Hindi, totoo yun. Totoo yun. Naka-FLR. Sa district namin, as of 2 weeks ago, wala pang na-award. At ang sabi, ipabid short of award. Ibig sabihin, talagang walang saro. No? But I've never complained about that because sa akin, kung ano yung prosesong dapat pagdaanan para hindi na maulit yung mga anomalya noong nakaraan at kailangan ipatupad ng pantay-pantay sa buong Pilipinas kahit doon sa mga lugar na walang problema, okay sa akin yan. No? Walang problema eh. Kasi ang pinaka-importante, wag na maulit yung mga problema nung nakaraan. So kahit yung mga distrito na wala namang problema, na-delay, wala tayong magagawa eh. Kung yan ang kailangan nating pagdaanan. Ibig sabihin, kakalas sila sa majority because of the... Okay, isa-isa na. May nasabi siya doon na yung mga dapat na asikaso sila ay inuna yung sarili, di ba? Nakita ko yun. Totoo naman yun. Di ba? Yung part na yun, totoo naman yun. Next. Ako kaibigan ko si Boji, napakabait niya. Pero, na speaker, hindi rin ako masaya dahil lahat ng mga nandun sa previous speaker, yung pa rin na nakapaligid sa kanya. Isa lang ang nadali niya, si STS, Dinan. So how can he make the reforms that he wants to do kung wala naman siyang nadala? No? Di ba? Sinabi ko na yan before, nung na dapat bigyan siya ng free hand, na reorganize yung house. Sa kahit anong organisasyon, kahit ikaw presidente ng kumpanya, pag ikaw lang dinala doon, wala. Di ba? Pala. Ha? Lahat ng tao ni former speaker yung nakapaligid at hindi lang yun masakit. Kahit yung mga staff ni former speaker na involved doon sa mga kalokohan, hindi ko naman bite rinihire ulit dito sa house. Di ba? Parang naglulukohan na lang kami. So ako talaga disappointed talaga ako. Grabe, no? So naglulukohan na lang. Napaganda ng tanong mo. Kasi sa mga, hindi ko alam kung sa mga malalalim umisip katulad mo, na malalalim umisip katulad ni Bernard, yan ang posibleng gawin, no?
Talagang posible na pag hindi ka bumoto, yung FLR mo never nang ma-release. Yun ang pwedeng gawing carrot and stick. So yun ang bantayan natin. Gagamitin ba yung carrot and stick? I don't know. Pero ang galing mo magtanong. Parang nahulaan niya kung ano mangyayari. Honestly, nararamdaman ko. Sabi ko na eh. Ha? Ano? Oo, wala na tayong bulahan dito, di ba? I mean, pasensya ka na, speaker. That's how I feel. I've been supportive. Sinasabi ko nga, dapat mas madami kang ma-reorganize mo. Pero, ang tagal na eh. Tagal na natin naghintay eh. Ha? So ano pala yun? Parang yung pagpapalit ng speaker, parang lumalabas na ano. Ano lang. Lumalabas na palabas lang. Dahil yung mga tao pala ni ano, base dito kay Kong Toby, yung mga tao ni dating speaker, siya pa rin yung mga tao ni nung bagong speaker na si ano, Kong Boji D. Isa lang ano yung nadala. Lahat na nakapalibot dati at pati yung mga staff, yun pa rin. Okay. Doon naman, ako gusto ko tapusin. Kung ano man yan, tapusin na natin. Kung kailangan mag-extend ng ilang araw, pagbotohan na natin yan because dapat ang asikasuhin natin ay yung crisis. Hindi pa pwedeng manatiling matagal yung usapan dyan because may mas malaking problema yung ating mga kababayan, di ba? Alam mo, ang problema dito, ayokong isipin ng ating mga kababayan, yung mga politiko habang naghihirap sila, ay iniintindi yung away politika nila, di ba? Parang it's the VP against the House or Ganun whoever, na nga yun eh. di ba? So, tapusin na natin to ng lalong mas mabilis para i-concentrate natin doon sa mas matindi nating problema. No, not satisfied. I am disappointed, frustrated, disgusted. Am I still with them? Wala naman akong tinanggap na committee, di ba? Wala naman akong tinanggap eh. Sabi ko nga, alam mo, lahat naman ng stand ko dito is, basta hindi ako masisway ng pro-BBM, hindi ako masisway ng pro-BDS, hindi ako masisway ng kahit sino. Basta kung ano yung tingin kong tama, yun ang gagawin. Kaya nga, di ba, hindi ako tumanggap ng committee. Wala naman akong partido. So, wala akong susundin kung hindi yung sarili ko lang. Basta kung ano yung tama, susuportahan ko, di ba? I mean, hindi natutungkol sa politika eh. It's about what I have to do na para maging maayos, hindi lang yung crisis, kung hindi lahat ng bagay. Number one, di ba, nag-file naman ako nung exemption sa VAT, di ba? Ng proposal. Kaya lang, ang decision nila is excise tax. So, kung yun lang muna kayang ibigay, sinusuportahan ko. Pero later on naman, kung tumaas yung crudo, sana naman i-consider din yung VAT. Ang problema ko kasi sa VAT is tumataas yung koleksyon ng gobyerno habang naghihirap yung tao. Because hindi tulad ng excise, ang excise tax, 6 pesos, kahit anong presyo ng list. Kung 50 pesos, 100, 6 pesos yon. Ang VAT, pag 5 piso, 50 pesos, ang diesel, ang VAT nun is 12%, so which is 6 pesos. Pag ng 100 piso yung diesel, katulad ngayon, nagiging 12 pesos yung VAT. So, ibig sabihin, yung tao nahihirapan, yung gobyerno, lumalaki yung revenue, di ba? Kaya parang sabi ko, dapat na lang yung excise tax. Kasi yung excise tax, fix yun eh. Alam naman natin yung consumption eh. Pero yung decision nila. Pero sana, kung lalo pang tumaas yung presyo ng fuel, sana, wag naman sarado yung isip. No? At ngayon, yung pala, isang binabalita ko, nag-aaral na ako hindi ko lang alam kung mahabol ko today. Di ba nung nagka-COVID, meron tayong Bayanihan 1 at Bayanihan 2, di ba? Nag-aaral na ako ng isang bill similar to that
to give emergency relief doon sa ating mga kababayan. Hindi ko lang alam kung mahahabol ko today yung bill na yon. No? Ang tanong niyan kung ano, kung meron pa bang pondo na may papamigay. Hindi, pero yung FLR was before the crisis. Before the crisis, no? If, ako naman, kung titingnan ko, kung wala mo nang mali siya, baka nga inaayos yung presyo para hindi na mangyari. Pero tulad nga na nasabi ni nasan yung kaibigan Bernard, maayos pagkatapos magtanong, umalis Ganun talaga yung mga heater, pagkasuntok, tumatakbo Hindi, kaya nga, syempre hindi ko maaalis sa isipan ko yung tinanong ni Bernard na posible na baka gamitin yan. Kung gagamitin o hindi, wala akong ebidensya. Tignan natin after after ng botohan doon sa impeachment. Honestly, tingin nila maaareglo nila iba. Pero si Sara, sa tingin nila, hindi nila maaareglo yun. Maging totoo tayo, paano ba kayo mag-isip? Sa tingin nyo ba maaareglo si Sara o hindi? Kayo tatanungin ko, definitely no. Siyempre, I'm entitled to my own opinion, di ba? Opinion ko yun kahit kayo naman may opinion kayo Di ba kaya nga tinatanong ko, binabalik ko sa tao. Si Sara ba pwedeng areglohin? Tingin ko hindi. Yung iba ba pwedeng areglohin o hindi? Pwede. O kahit hindi areglohin, pwede bang pakiusapan para mas magandang term? Yung iba nga yan 30 years na never again. Tapos ngayon, pagkasama na. Pwede na ngayon. Pwede bang pakiusapan? Kasi ang question, bakit ngayon wala pang nananagot? Di ba? Bakit ngayon wala pang nananagot? Alam mo, I don't want to pass judgment on them. Pero hindi lang naman sila mag-isa ang magdidesisyon dyan Di ba? Di ba? Hindi naman silang isa lang magdidesisyon dyan. Parang tinatanong mo ngayon, bakit ngayon wala pang nangyayari? Naareglo ba yung gobyerno o hindi? Di ba? O lumalambot ba o hindi? Diba? Hindi, ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo maareglo. Diba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito, siguradong hindi nila maareglo. Alam ko yon at alam nila yon. Doon pa lang yung sa budget ng DepEd na sinabi ni Vice President Sara na pinapakialaman ng mga congressman yung budget ng DepEd. Naglalagay sila ng pondo tapos kukuhanin nila. At parang doon nag-umpisa na pagtaka si VP Sara kung bakit ganun yung ginagawa doon sa budget ng DepEd. Hindi, kasi kawawa naman yung ICI, di ba? Ibig sabihin, isa na lang natira si Justice Andres Reyes, number 1. Number 2, di ba, nag-file pa nga ako ng bill, di ba? Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Wala naman nangyari. Wala na. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat.